Magandang hapon, nagbabalik ang PTV Newsbreak. Pinasisibak sa pwesto ang 9 na opisyal mula sa National Council for Muslim Filipinos, Department of Agrarian Reform at Political Affairs Chief dahil sa kanilang pagkakasangkot sa PDAF at Malampaya Fund Scam. Ito'y matapos makitaan ng Office of the Ombudsman na guilty sa grave misconduct and conduct prejudicial to the best interests of the service ang mga opisyal ng NCMF na nakilalang sina Mehol Sadain, Fedelina Aldanese, Galay Macalingan, Sanya Busuran, Aurora Aragon Mabang, Olga Galido at ang Political Affairs Chief ni dating Senador Gregorio Honasan na si Michael Benjamin. Iniutos pa ng Ombudsman na hindi sila maring magtrabaho sa public office. Ayon kay Ombudsman Conchita Carpio Morales, ang mga nabanggit na respondents ay hindi nila ginampanan ang kanilang ministerial duty. Ang pinirmahan nila ang disbursement vouchers at cheque sa paglalabas ng PDAF. Pinasisibak rin sa serbisyo si Teresita Panlilio at Ronald Venancio ng Department of Agrarian Reform na sangkutaman sa 900 million peso Malampaya Fund Scam. Lumapag na po sa Davao City ang eroplano ni Japanese Prime Minister Shinzo Abe. Doon po nakatakdang magpalipas ng gabi ang Japanese Prime Minister. At bukas, bukod sa pag-aalmusal sa bahay mismo ng Pangulo, kabilang sa kanyang bibisitahin ng isang Japanese International School. Pasado alas 12 ng tanghali bukas, babalik na sa Japan si Prime Minister Abe. Si Abe ang unang foreign leader na bumisita sa Pilipinas ngayong taon at ang kauna-unahang pinakamataas na foreign leader na bumisita sa Davao City. Ayan po. Any minute now ay inaasahan po nating lalabas mula sa eroplano ng Japan Air Force ang Prime Minister ng Japan at ang kanyang misis na nasa ating bansa ngayon for an official 2-day visit. Samantala, binawi ng Malacanang ang imbitasyon kay Vice President Leni Robredo para sa pagdalo sa tradisyonal na Van d'Honor. Ayon sa tagapagsalita ng Vice Presidente, tumanggap sila ng imbitasyon noon pa. Pero binawi ito sa kadahilan ng limitado lamang daw ang guest list sa 100 katao. Para sa kabuuang detalye ng balita, alamin natin yan sa report ni RH09, Sunny Casulia. Pinangunahan ng Pangulong Digong Duterte ang traditional na Van d'Honor, ang una sa kanyang administrasyon. Kapansin-pansin na wala sa okasyon si Vice President Leni Robredo na pinadalhan naman daw ng imbitasyon pero binawi kalaunan ng palasyo. Kinumpirma ni Office of the Vice President spokesperson Georgina Hernandez na tumanggap sila ng imbitasyon sa pamamagitan ng email noong December 28, 2016 para sa Van d'Honor na dadaluhan ng mga diplomatic corps. Pero sinabi ni Hernandez na binawi ito noong January 4, 2017 at idinahilan ng Office of the President ang limitadong guest list para sa okasyon na may 100 katao. Kabilang sa dumalo ang mga ambasador, cabinet secretaries, mga senador, kongresista at pinuno ng iba't ibang ahensya ng gobyerno sa ilalim ng Duterte administration. Pati ang pananaon ng mga senador sa dagdag na SSS pension, pati na ang dagdag contribution naman sa mga miyembro nito pagsapit ng buwan ng Mayo. Ilan sa kanila nagsabing labag ito sa batas. Si Mian Corbera sa detalye. Tutol ang mga senador sa desisyon ng Social Security System na itaas ng 2,000 piso ang buwan ng pensyon ng maretiradong miyembro kung saan ang pondo ay kukunin naman sa dagdag kontribusyon ng mga aktibong miyembro. Ayon kay Senate President Pro Tempore Franklin Drilon, bagamat maganda ang layo ng hakbang na tulungan ang maretirado, lalabag ito sa batas. Sa ilalim ng Section 4 ng Republic Act 8282, mahigpit na ipinagbabawal ang pagtataas ng benepisyo, kapalit naman ang pagtaas rin ng kontribusyon ng mga miyembro. Malinaw niya sa batas na may kapangyarihan ng SSS na magbigay ng dagdag benepisyo kada 4 na taon na dadaan sa pag-aproba ng Pangulo.
pero hindi dapat magpataw ng dagdag singil. Tutol rin si Senador Bam Aquino dahil tiyak na aaray sa dagdag na gastusin ang maraming kumpanya at mga empleyado. Maraming senador anya ang pabor na mabigyan ng aumento ang mga beneficiaries ng SSS pero hindi sa pamamagitan ng pagpapataw ng dagdag na premium. Dapat anyang paghusayin muna ng SSS ang pagkolekta ng kontribusyon at habulin ang mga delinkwenteng kumpanya. Medyo maliit lang yung 1.5% pero syempre pag sinuma mo yun, malaking bagay pa rin yan. So I think nagsabi yung SSS na ngayon pa lang sila magko-consult dun sa mga employers tsaka mga magko-contribute dito. Palagay ko kasi ang kailangan gawin dyan, itaas yung efficiency ng pagkolekta ng contribution, hindi yung pagtaas ng premium ng mga miyembro. Pero depensa ni Senador Sani Angara, ang mga susunod na henerasyon ang maapektuhan kung hindi magtataas ng premium sa mga miyembro nito dahil sa posibleng maubos ang pondo ng SSS. Iginit ng senador na kung hindi gagawin ito ngayon ng pamunuan ng SSS, kawawa ang mga kasalukuyang empleyado na pagdating ng panahon ng pagre-retiro ay walang matitirang pondo para sa kanilang pensyon. Si dating Senador Bong Revilla Jr. dahil sa mabagal na pag-usad ng kaso laban sa kanya sa Sandigan Bayan. Si Revilla ay nakasuhan ng plunder kaugnay ng PDAP scam. Ito ang balita ni Monokson. Personal na nagtungo si Senador Bong Revilla Jr. mula sa PNP Custodial Center sa Sandigan Bayan, alinsunod sa kautusan ng Graft Court na dumalo ito sa pagdinig sa plunder case laban sa kanya. Mahigit 2 taon nang nakakulong si Revilla at ito ang kauna-unahang pagdinig ng korte sa kanyang kaso kaugnay ng PDAP scam. Ngayong araw nakatakda ang pag-aaral ng korte sa pre-trial order ng kaso ni Revilla upang makausad na ito sa aktwal na pagdinig. Bagamat nakahanda ang kampo ni Revilla, hiniling naman ng prosekusyon na bigyan pa sila ng pagkakataon na amyendahan ng pre-trial order. Kinwestiyon rin ng kampo ni Revilla ang mahigit 100 witness na balak ipresenta ng prosekusyon. Anila, kung lahat ng 119 na witness ay ipipresenta pa, hindi na matatapos ang pagdinig sa naturang kaso. Dismayado si Revilla dahil mukhang matatagalan pa bago matapos ang pagdinig sa plunder case laban sa kanya. Siyempre, na-expect natin mas mapabilis no? Para matapos na to. Pero parang yung tatagal pa. Bukod kay Attorney Ramon Esguera na dating lawyer ni Chief Justice Corona, kinuha na rin ni Revilla bilang abogado si Attorney Estelito Mendoza na dating lawyer ni Senador Enrile. Pinanghahawakan naman ni Bacoor Cavite Mayor Lani Mercado ang tulong na maaring maibigay ni Presidente Rodrigo Duterte noong ito'y nangangampanya pa sa kanilang lugar sa kaso ng kanyang asawa. Binanggit niya sa amin yon a few years ago during his visit sa amin nung nangangampanya siya. Pero naniniwala ako sa sinasabi niya na we have to go and pass through the process of law. So yan ang ginagawa natin ngayon. Kasama rin sa humarap ngayon sa korte ang Chief of Staff ni Bong at co-accused na si Richard Cambe. Itinakda muli ng Sandigan Bayan ang pagdinig sa kaso ni Revilla sa darating na February 9 ngayong taon. Humihingi ng tulong ang asawa ng isang Korean businessman na dinukot sa kanyang bahay sa Angeles City noong Oktubre. Pinabulaanan niya ang ulat na sangkot sa iligal na droga ang kanyang asawa. Isang pulis daw ang kasamang dumukot sa biktima sa hinihinalang modus na tokhang for ransom. May report si Rida Reyes. The last thing that she wants to say is please help her to find her husband as soon as possible. Sa kanyang pagharap sa NBI kanina, diretsahan ng umapila ng tulong sa publiko ang may bahay ng nawawalang Korean national na si Ji Ik-ju. October 18 nang dukutin ang Koreanong negosyante sa kanyang bahay sa Angeles, Pampanga. Nangangamba na raw ang mga kaanak ni Ji, hindi lang sa kanyang lagay, kundi maging sa kaligtasan ng kanyang mag-ina. The family needed to relocate their residence, and even they are now staying with friends just to be sure that they will not fall victims also of this kind of schemes. Wala pa mang linaw hanggang sa ngayon kung nasaan man si Ji Ik-ju, hindi pa rin nawawala ng pag-asa ang kanyang mga kaanak. Katunayan, handa silang magbigay ng 100,000 pisong pabuya sa kung sino man ang makapagbibigay impormasyon tungkol sa kinaroroonan ng biktima.
Mariin namang itinanggi ng may bahay ni G ang lumabas na ulat na sangkot umano ang biktima sa iligal na kalakaran ng droga. Nagsanib puwersa na ang NBI-NCR at NBI Task Force Against Illegal Drugs para tutukan ang anggulong pagkakasangkot umano ng isang pulis sa krimen na positibong kinilala sa CCTV footage nang maganap ang pandurukot. We're investigating this case for the purpose of touching on the angle of carnapping and robbery and to identify other perpetrators of the crime using the war on drugs to extort money. Kahapon, personal ding humingi ng tulong ang may bahay ni G kay PNP Chief Ronald Bato de la Rosa. Ipinag-utos nito ang manhunt operation para tugisin ang mga suspect na kasama umano ng SPO3 na suspect na pawang hindi muna pinangalanan ng pulisya. Naharap sila sa mga reklamong kidnapping at serious illegal detention. Sa iba pang balita, nahuli ng mga otoridad ang isa sa mga sospek sa pagpatay sa 8 mangingisda sa Seromon Island, Panubigan, Zamboanga City noong Lunes ng gabi. Kinilala ang sospek na si Midzer Nuño, 32 taong gulang, residente ng barangay Sangali ng lungsod. Ayon sa mga otoridad, nahuli ang sospek sa drug buy-bust operation. Nakilala si Nuño na kabilang sa mga nagmassacre ng dalhin sa police station. Nakuha mula kay Nuño ang 3 sachet ng pinaghihinalaang shabu, isang hand grenade at marked money. Patuloy ang pagtugis ng mga otoridad sa ibang kasamahan ni Nuño sa pagmassacre sa mga mangingisda. Sako-sako pang mga buto ng tao at mga damit ang natagpuan mula sa isang abandonadong gusali sa Quiapo sa Maynila. Pinaniniwala ang tambakan ng mga biktima ng krimen ang naturang building na minsan daw naging drug den. May report si Ivan Mayrina. Inabot ng 7 oras sa mga kawani ng SOCO at mga volunteer ng barangay para mailabas ang sako-sakong buto ng tao mula sa isang abandoradong gusali sa barangay 648 Islamic Center, Quiapo, Maynila kanina. Ang sikretong libingan, literal nang sumingaw kanina na nagpahirap sa pagdibag sa makapal na buhos ng sementong ginamit para takpan ng mga pinaniniwalaang biktima ng krimen ng mga dating nangupahan doon. Number 1 po, siyempre yung amoy, sir. At maliit yung space. Talagang mahirapan po kayong huminga. And the fact na mayroong foul smell, napakahirap pong mag-move sa loob. Sa gusaling ito, nangungupahan noon ng mga dating tauhan ng kapitan ng barangay na si Faiz Macabato na kasamang napatay sa isang police anti-drug operation. Sa pagtatapos sa paghuhukay, 2 bungo ng tao, ilang sako ng buto at mga damit ang nakuha. Hindi pa masabi ng pulisya sa ngayon kung ilang tao nga ang tila dito na inilibing. Pero sa impormasyong nakuha ng kapitan ng barangay, hindi lang daw 2 taong ibinaon sa bahay na minsan din daw naging drug den. May nagsabi daw sa kanya kanina lang na 3 taong pinaghahanap ang dito sa bahay na ito huling nakita. Pumasok sila diyan. Mula pumasok daw sila diyan, hindi na nakalabas. Ngayon namin kapon namin nalaman. Basta pumapasok diyan gumagamit. May nakuha ring timbre ang pamunuan ng barangay na marami rin dayong hindi na nakalabas sa gusaling ito. Lahat daw may transaksyong may kinalaman sa droga. Kung may mahukayan lahat, mga mahigit 10 yan. Ay may yung CR, sinira daw nila, doon nila inuhulog yung. Kapag nahulugan ng patay, sinusuminto agad. Ibabalidate muna natin yung information ni Chairman, sir, kasi unang-una po, ang personal niya po nasabi po yun. Ngayon, kailangan po natin mag-imbestiga pa regarding do sa mga missing person. Isa sa ilalim sa pathology at necropsy ang mga nakuhang buto para sa posibleng pagtukoy ng pagkakakilanlan ng mga ito.